Ay, Diyos ko po. Ano nga ba ito? Ito yung sunod. PBBM. May order ang palasyo ngayon, mga kababayan, na tinatawag nilang lifestyle check. Lifestyle check. 'Di ba? Mga kababayan. Merong tinatawag or in-order ang Pangulo ng Pilipinas ngayon na si PBBM ng lifestyle check. Ano nga ba yung order na yan na lifestyle check? Ito po mga kababayan. Sa nangyari po kasi mga kababayan ngayon sa ating bansa patungkol sa korupsyon sa flood control project, merong substandard, merong guni-guni, merong ghost, merong ginawa pero butas, merong ginawa pero wasak. Merong ginawa, kompleto, pero walang naitayo. Di ba? Kaya mga kababayan, inuumpisahan ni PBBM ngayon ang tinatawag niyang lifestyle check, no, sa mga government official, especially po unang-una daw po ang DPWH. Naku po, kung naalala ninyo kamakailan lang mga kababayan, ang sabi ni tawag dito Yussi Claire Castro na magpa-lifestyle check, unahin daw ang DPWH. Ito po mga kababayan. Si PBBM po, wait lang, may ads lang. Magpapa-lifestyle check para malaman kung saan napunta at saan galing ang kanilang pera. May order ngayon si PBBM. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects. Pinasisilip na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamumuhay at mga ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan na nauugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng ginagawang pag-iikot at pag-iinspeksyon ng Pangulo sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, uunahin sa lifestyle check ang mga nasa Department of Public Works and Highways na nasa sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa mga questionable proyekto. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved. At malamang ay magsimula sila doon. Ayon kay Yusek Castro, wala nang bubuuin pa ang Pangulo na task force na magsasagawa ng lifestyle check. Sa halip, ito ay sasagawa na ng kada ahensya ng pamahalaan sa kanilang mga tauhan. Ombudsman pwede mag-initiate. Ang BIR pwede mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check sa bawat ahensya na may sakop sa kanya. Sang-ayon naman sa hakbang na ito ang ilang mambabatas. How can they afford having a luxurious lifestyle? With kung gano'n lang ang salary nila, magkano lang bang talagang salary nila? Diba? Biruin nyo mga kababayan, tama po ang sinabi ni GB Ejercito. Bakit? Kung sa congressman, sa senador, sa mayor, 200 to hanggang kalahating milyon ang kanilang mga sahod. Depende pa yan sa era at sa lugar kung saan sila. Kung ang halimbawa, mayor, o katulad niyan, City Mayor of Maynila, magkano ang sahod? So 200 to 300,000 a month. Ang senador, 200, 300 hanggang kalahating milyon, lalong-lalo na depende sa posisyon yon. Kasi may mga committee chairman, may mga blue ribbon, may mga Senate President, iba-iba po ang mga sahod nun. So ngayon mga kababayan, kung itotal mo yan sa loob ng 6 years, kung isahod nila, limbawa, 200,000 a month, i-times mo sa 12, so 2.4 million. I-times mo sa 6. Kasi 6 years sila, di ba? 200,000 times 12, so 2.4 million sa isang taon. I-times mo sa 6, yung 2.4 million times 6. So yun ang kanilang kinikita. Ngayon mga kababayan, kung lagpas pa doon, ang kanilang pera means to say, merong anomalous na pangyayari. No? Halimbawa, example lang yun na. Halimbawa, ako, si Ken Garcia, senador ako. So, masahod ako ng 200,000 a month. Sa isang taon ko, 2.4 million. I-times mo yan sa 6. 6 years,
So, ibig sabihin mga kababayan, yun lang dapat ang pera ko, maliban na lang kung meron akong mga proyekto, meron akong ini-insert. Yeah? May mga ini-insert ako dyan na proyekto, so, madadagdagan. Kasi, sabi nga, may kickback. O, malay mo, endorser ako. Malay mo, senador ako, tapos artista ako, may ini-endorse ako. Yeah? So, madadagdagan or may business pa ako. O, ngayon, kung lagpas pa sa kanilang kinikita ang kanilang sahod, no? Ang kanilang sahod, lagpas pa yung pera na nakalaan sa bangko nila. Means to say, may something. May pagnanakaw. Ang tawag doon is hidden wealth. 'Di ba? Unexplained wealth. Bakit? Kasi kung ganun kalaki ang pera mo, dapat meron kang ipapalabas na salin at asset. Yeah? O kung hindi mo may palabas 'yon sa iyong salin at asset, no? Kung sobra-sobra 'yon, 'di ba? Ibig sabihin, may anomalous talaga na pangyayari, may anomalya. O, ang tawag doon unexplained wealth or hidden wealth. 'Di ba? Oh, kaya ganun po 'yun mga kababayan. Malalaman mo naman 'yan. Sabi nga ni Senator GB Ejercito, malalaman nyo 'yan kasi depende naman 'yan sa sinasahod niya. Kung ang sinasahod niya sa loob ng 6 na taon ay 10 million, lumagpas at umabot ng 500 million, means to say, may something. Lalong-lalo na kapag hindi nila i-declared ang kanilang tawag dito, ang kanilang wait lang. Ang kanilang salin at asset, no? Pag hindi nila i-declared, alam na this. Yeah? Mga kababayan. Oh. So, continue. Yung official. Ano pa, nagkakasino pa doon. No? As exposed by Senator Lacson, no? So, I think it's about time, no? Na kailangan na rin siguro magkaroon ng lifestyle check. Kasi may iba pa daw doon, nagkakasino. Wala silang pakialam kung ilan yung natatalo nila sa kasino kasi nga hindi naman nila pinaghirapan yung pera. Nakukuha lang na naman nila sa madaling paraan. Kaya pag natalo sila sa kasino, wala silang pake. Sabi ni Ma'am Everlyn Katubay ng Hong Kong sa kanyang super chat, unahin na si Sarah, total willing naman siya. Yes, nakita ko nga, sabi ni Sarah. Lahat na daw. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ay tama ang sinasabi na i-lifestyle check talaga para malaman natin kung ilan yung pera nila sa bangko, kung ilan yung ari-arian. Ma'am Rosana Ragudo, Miguel Love shoutout. Nangyari na kasi yan noon mga kababayan na nung buhay pa si Senator Miriam Santiago, no, Miriam Defensor Santiago, sabi nga niya, mautak daw itong mga politician. Kasi bakit? Pagdating daw na mag-check na ang BIR, kasi kadalasan ang BIR mag-check yan first month of the year. So halimbawa, January, February, mag-check na ang BIR niyan sa kanyang mga tax, sa mga salin at asset na itong mga politician. Ang ginawa ng mga politician, October, November, December pa lang, wini-withdraw na. Ganon sila, mga kababayan. October, November, December pa lang, wini-withdraw na. Tapos yung iba pa daw, ay ipinapangalan sa yaya, sa driver, sa kamag-anak na malalayo na, or di kaya sa mga pinagkatiwalaang cronies. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng cronies? Yung mga tagapag-alaga ng kayamanan mo na hindi alam ng iba na meron ka pa palang sekretary na malayo. Doon mo ipinasok yung pera para pag i-check, walang laman. Di ba? Maraming ganyan mga kababayan. Kahit ako may cronies ako ako mismo may cronies ako. Hindi agad-agad pumapasok sa akin. Bakit? Mahirap na. Kung ipasok sa akin tapos nanakaw, ubos. Much better na yung meron kang pinapahawak. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Kaya, dapat lang na tuparin at sundin itong order ng Malacanang na tinatawag nilang lifestyle check. At take note mga kababayan, alam nyo, ito gusto ko kayong bigyan ng trivia. Alam nyo ba effective yan? Alam nyo bang effective yan? Bakit? Ganyan po ang ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Take note, ganyan ang ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Effective po, effective ang lifestyle check. Bakit? Once kasi na mapapatunayan
na sobra-sobra ang pera mo at hindi mo maipaliwanag or unexplained wealth, no? Makakasuhan ka. So ngayon, pag nalaman ng kapwa mo politician yan, kakabahan yan sila. Di ba? Oo, kakabahan yan. Epektibo yan mga kababayan kasi yan po ang isa sa mga panukala ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Lahat ng government official, lifestyle check yan. Naka-lifestyle check. Pag every pag nalaman na may ganito ka, may ganyan ka, from rag, 'di ba? Dating mahirap, ngayon, 'di ba? Sabi nga ni Vico Soto, rag to riches. Noon, mahirap lang, isang kahig, isang tuka. Ngayon, isang kahig, may tawag doon, meron ka ng Mercedes-Benz. 'Di ba? Mga kababayan, sabi ko sa inyo, effective yan. Bakit? Ngayon pa lang, mga kababayan, yung mga politiko na may mga ganyang pera, di ba? Nagwi-withdrawhan na yan. Take note, kasi sunod-sunod na yan. Take note, mga kababayan, mahirap mag-withdraw sa bangko ngayon. Take note, mag-withdraw ka nga lang 1 million, may schedule pa eh. Paano pa pag mga politician na may mga 100 millions? Mahihirapan sila mag-withdraw, mga kababayan. Kasi may panukala ang bangko ngayon, 1 milyon pataas, schedule to withdraw. Schedule. Maliban na lang kung nag-online bank ka, tapos ita-transfer mo. Mahirap mga kababayan. Mahirap ngayon. Kaya, si PBBM, ang style ng ginagawa niya, Lee Kuan Yew style. Singapore, ganyan ang ginagawa. Mga kababayan, sa Singapore. Lahat ng mga government and politician sa Singapore nung panahon na si Lee Kuan Yew ang namuno, pinapa-lifestyle check lahat yan. Every year, naka-lifestyle check yan. Pag nalaman ni Lee Kuan Yew na may sumobra, bitay. Wala siyang pakialam kung kamag-anak ka, pinsan ka, kaibigan ka, bitay. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Kung may kasalanan ka, managot. Kahit malapit ka sa Pangulo, kaibigan ka ng Pangulo, mananagot ka. Yan ang sabi ni PBBM. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kabahan na kayo. Ma'am Arlene Moriano, may love shoutout po. Kakabahan sila, mga kababayan. Atonggang, may love shoutout din kay Ma'am Everlyn. Ayan, may love shoutout po. Mabuti na lang wala ako sa government at pag nagkataon na silip ang brand new Ranger Ford 2025 model ko. Nako, Sir Ninyo Barsaga. Ay, buti na lang wala tayo sa government. Di ba, Sir Ninyo? Buti na lang wala tayo sa government. Bakit? Nako, yung Mustang ko. Baka masilip pa. Nako, yung bagong bahay ko, baka masilip pa. Mahirap na. Sa mga nagtatanong po, Kent, nagbayad ka ba ng tax? Tax lang ang pag-uusapan, kompletos, rokados. Ricados yung tax namin, mga vloggers. Tanong nyo kay Sir Nino, ang laki po ng tax namin. Sa mga vloggers, malaki po yung tax namin. Not only in the Philippines, but also in US. US and Philippines po ang binabayaran namin. Pati bahay ko nasilip dito sa Baguio. At yung 2 bedroom ko na condo unit. Kaya nga, di ba, Sir Nino, nakapunta nga ako doon eh. Di ba? Mahirap na! Naka! Diyos mio, Marimar! Buti na lang hindi tayo politician, di ba, Sir Nino? Wala tayong mga lifestyle check. Baka mabuko pa. Nako, delikado mga kababayan. Nako, ang sabi pa naman dito mga kababayan, uunahin daw ni PBBM ang DPWH. Bakit? Kasi sa DPWH ngayon, nag-umpisa yung korupsyon na merong guni-guni. Ang sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo sa mga pamilyang Pilipino na inanod ang kanilang tirahan, ang kanilang pamilya na bahaan dahil sa pagbulsa ninyo sa pera na mula sa taong bayan, mahiya naman kayo. Sa mga proyekto ng flood control na yung iba'y guni-guni. Mga guni-guni daw. Ma'am Dixie Samson, may love shoutout po. Di ba? Kaya, nako, mga kababayan, nga talaga ito. Ay, inaantay ko talaga. According pa naman kay Senador Erwin Tulfo, mga kababayan, na meron daw nilipat na isang undersecretary ng DPWH na
napakayaman! Naku po! May kalab shoutout, loading ka. Hindi naman, Sir Lito, okay naman. Mga kababayan, merong nilipat daw na isang undersecretary ng DPWH na napakayaman. May brand new Montero ako 2025 model at Fortuner 2025 model. Mabuti na lang at di ako government employees. Yan ang mahirap nga, Sir Ninyo Buti na lang. Diyos ko, the action man. Buti nga, baka pati pink bike ko masilip pa. Vlogger lang naman ako, 'di ba? Ni Action Man. Ay! Nako, mahirap 'yan, Action Man, 'di ba? Oo. Ay, Diyos mio, Marimar. 'Di ba? Ay, bote na lang. Hindi tayo whatsoever na ganyan-ganyan. Ay, nako, pink bike. Ay, Diyos ko. Mamiri Chikawa, may kalab shoutout po. Kap, kailan ka uwi ng Cavite? Sabi ni El Frinilo Site Tanan Junior. Naku po. 'Di ba? Ma'am Ka Vibes, may galab shout out. Continue natin. Samantala, tututukan naman ni PBBM ang sinasabing flood control projects na pinonduhan sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP na una nang natuklasan na umano'y mga ghost o substandard project. Nako. Kung naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. UNTV galing yun hindi tayo fake news, di tayo DDS Oy, maraming DDS. Merong Diskaya diehard supporter, meron ding Duterte diehard supporter, merong Dilima diehard supporter. Maraming DDS ha. Wala akong sinabi kung sino. Basta sinabing DDS, yun na yun. Di ba? Nako mga kababayan, Diyos mio, Marimar. Oo, ma-lifestyle check nito. Nako. Speaking, mga kababayan, speaking of lifestyle check, nako, Katotoy at kay Starhawk, ayan,